Alam naman natin na yung warrant of arrest ay nakabase lamang sa good grounds. So ang tanong ko, bakit kinakailangan na patunayan na na hindi mabigat ang ebidensya laban sa akusado, alam naman nila. Sila mismo nag-issue ng warrant of arrest na mababaw lamang ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin ko, bakit kinakailangan i-discuss na the evidence of guilt is not strong, ang basihan sa kanyang pagkakakulong ay mababaw. Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Bukas po, 28, magkakaroon po ng pagbasa ng husga ng ICC Appeals Chamber dun sa hinihinging provisional release ni Tatay Digong. So ngayon po, pag-usapan natin ngayon yan. No? So tama na po yung mga issue ko dahil ako naman po hindi ako ang importante. Ang importante si Tatay Digong. Kaya naman po ako naririto dahil kay Tatay Digong. No? At kaya naman ako mas ginugusto na manatili dito sa Netherlands ay dahil rin kay Tatay Digong. Well, in-emphasize ko po na yan ang mas ginugusto ko na manatili rito kasi kanina, ang sabi ng mga immigration na nakipagpulong sa akin, ikaw naman talagang gusto mong manatili dito sa Netherlands. Totoo yun. Kung ako'y papipiliin, talagang mas gusto ko rito dahil nga nangako ako kay Tatay Digong na walang iwanan. Pero ako na may abogado. At kung kinakailangan talaga akong pumunta ng Austria at wala akong choice at hindi ako tatanungin kung anong gusto ko, syempre susunod ako sa gusto nila. Ang problema, tinanong ako gusto mo bang lumipad? Sabi ko hindi, kasi sabi ng doktor ko, hindi ako dapat lumipad. Kasalanan ko ba yun? No? At 2 beses ako tinanong, 2 beses ako sumagot. At syempre, ang tanong nila is, hindi naman totoo yan dahil gusto mo lang dito dahil nandito si Duterte. Well, isa yan sa dahilan. Pero ang talagang dahilan, yung 2 certificate that I am unfit to fly. Pero inaamin ko, syempre, kung ako ang papipiliin, mas gusto ko sa Netherlands kasi at least malapit ako kay Tatay Digong. Di ko man siya nakakausap, alam naman niya at sinasabi ng lahat ng dumadalaw, nasa labas lang ako, nag-aantay sa kanya. Pero, nung ako'y nasa eroplano na at ang buong akala ko, ako talaga ay pupunta na ng Austria, ang iniisip ko, pararating ko na lang kay Tatay Digong. Tatay Digong, huwag ka mag-alala, hindi naman kita iniwan dahil nasa Europa pa rin ako. Totoo naman. Dahil miski ako'y makapunta ng Austria, nasa Europa pa rin ako. So tuloy pa rin yung aking pangako na hindi ko siya iiwan. Pero yun nga po, no? Kung ako talaga ipapupunta ng Austria, pareho naman kami abogado ni Tatay Digong. Kung talagang yan ang naging desisyon ng hukuman, kung yan talaga naging desisyon ng otoridad, kinakailangan respetuhin. Kaya lang, lahat ng mga desisyon nga, syempre, binabalanse rin yan sa karapatang pantao at meron naman akong karapatan sa mabuting kalusugan. Kaya naman, hindi ako mapipilit na maniwala sa opinyon ng ibang doktor as against yung sarili kong doktor na mga nag-opera sa akin. At yan pong sinabi ko kanina nga sa immigration. No? Na kahit anong mangyari, ang paniniwalaan ko pa rin, syempre, yung opinyon ng sarili kong doktor at hindi opinyon ng mga doktor na kinukuha lang naman blood pressure at saka oxygen. Meron kasi 2 doktor na nag-examine sa akin. Pero ang ginawa lang nila, kinuha ang aking blood pressure, kinuha ang aking oxygen at sinabi fit to fly. Yung mga nag-opera sa akin, ang sabi, unfit to fly. No? At ang hinihingi lang naman nila is until 8 January dahil ang sabi nga ng aking neurosurgeon, after 2 months, malalaman na natin kung talagang completely successful yung operasyon. Totoo namang masela nitong operasyon sa spine, no? Ano ba naman yan? Pero anyway, ako naman po ay hindi ang totoong istorya sa Netherlands. Ang totoong istorya sa Netherlands si Tatay Digong. At importante po ang babasahing desisyon bukas dahil ito po ay tungkol sa panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Now, balikan po natin, bakit meron bang ganitong interim release na tinatawag? Well, kapareho rin po yan ng pagpapiyansa, right to bail. Na kapag hindi naman malakas ang ebidensya, may karapatan na magkaroon ng panandaliang kalayaan ang mga akusado. Pero may pagkakaiba po. Kasi ang system dito sa ICC, ang pagkakakulong, nakadepende lang kung merong mga good grounds para ikaw ay kulong. Sa Pilipinas, ang pagkakakulong pag merong probable cause. Yung likelihood na merong ang kriminal na gawa at ang akusado ang siyang gumawa. So, malaking pagkakaiba po yan. Dahil yung good grounds, mababang threshold lang po yan ng ebidensya. So, yung probable cause, wala pa pong probable cause at yan po ay titignan doon sa confirmation of charges na naantala nga dahil doon sa issue na kaya ba nga ni Tatay Digong na harapin ang isang paglilitis sa kanyang kondisyon ngayon sa pag-iisip, psychological. No? So yan po ay
bibigyan ng kasagutan kasi nag-appoint naman sila ng mga experts para pag-aralan ang kondisyon ni Tatay Digong. Now, bakit importante yung pagkakaiba ng probable cause at saka good reasons? Well, dahil nga po napakababa noong threshold of evidence para magkaroon ng warrant of arrest, binabalanse yan doon sa binibigay na karapatan ng akusado na magkaroon ng interim release. Kasi nga po, wala pang probable cause, presumed innocent siya, wala namang masyadong ebidensya na dapat talaga siyang ikulong, that the evidence of guilt is strong, kaya binibigyan ng interim release ang mga akusado dito sa international tribunals. Yan ay dahil na rin sa katunayan na kapag sila ay nadetena, hindi detena sila dito sa dahig, malayo sa bayan ng mga akusado. No? Dahil nga sa katunayan, sa mga lokal na hukuman, kung ikaw naman ay aarestuhin, diyan ka aarestuhin, no? Kung saan dinidinig ang kaso. At ganyan din dito, kaya lang malayo ang dahig. Kaya binibigyan ng interim release. Ibig sabihin, itong interim release, ito ay dahil kinakailangan balansehin yung katunayan na sa ICC, makukulong ka miski napakababaw ng ebidensya. So babalansehin yan sa pagbibigay ng interim release. Ngayon, ano yung mga batayan kung ikaw ay mabibigyan ng interim release? Una, yung ebidensya laban sa'yo. Ito ba ay mabigat o hindi? Pangalawa, kung ikaw ba ay may possibility tumakas. Pangatlo, kung ikaw ba ay meron pang pagkakataon na gumawa muli ng kahit anong kasalanan. At pang-apat, kung ikaw ba ay susunod sa mga kondisyones na i-impose ng hukuman para ikaw mabigyan ng panandaliang kalayaan. Now, ang aking basa dun sa desisyon kung saan nabasura ng pre-trial chamber yung interim release ni Tatay Digong ay dahil daw hindi naman pinakita na mababaw yung ebidensya o hindi pinakita na mabigat yung ebidensya kay Tatay Digong at saka sinabi nga na hindi masyado na-discuss yung kung siya ba ay flight risk, kung siya ba ay gagawa pa ng ibang krimen. Himay-himayin natin yan. Well, unang-una, uulitin ko na bagamat sinasabi na dapat na-discuss na ang ebidensya ay hindi mabigat labang kay Tatay Digong, alam naman natin na yung warrant of arrest ay nakabase lamang sa good grounds. So ang tanong ko, bakit kinakailangan na patunayan na mabigat ang na hindi mabigat ang ebidensya laban sa akusado, alam naman nila. Sila mismo nag-issue ng warrant of arrest na mababaw lamang ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin ko, bakit kinakailangan i-discuss na the evidence of guilt is not strong, ang basihan sa kanyang pagkakakulong ay mababaw, good grounds lamang. Hindi pa sapat na yun. Na pinaaresto mo yung tao hindi dahil mabigat ang kasalanan, kung hindi, mababaw nga ang basihan. Good grounds lamang. So bakit kinakailangan mo pang ipakita? No? So yun ang una-una kong pula. Pangalawa, yung mga sinasabi nila na dahilan na hindi ipinakita, na hindi siya flight risk, hindi ipinakita daw na hindi na siya gagawa ng mga krimen, ang sabi nila, hindi daw masyado na-discuss doon sa mga sinumiting pleadings ni Tatay Digong na hindi siya flight risk. Well, unang-una kasi, nagkaroon naman ata ng kasunduan sa panig ng depensa at ng prosecution na hindi nila ko-questionin na yung pagiging flight risk at yung capacity na gumawa pa ng krimen si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung ano nangyari sa pag-uusap sa panig ng mga abogado ni Tatay Digong at ang prosecution, pero posible po yun. Bakit? Kasi meron ng mga president sa ICC na kapalit ng voluntary surrender, binibigyan automatically at hindi tinututulan ng depensa, ng prosecution ang panandaliang kalayaan ng mga akusado. Nangyari na po yan sa ICC. Voluntary surrender kapalit ng interim release. Ibig sabihin, ang concern lang ng mga prosecutor ay ikaw ay naroriyan para merong jurisdiction ang hukuman sa iyong pagkatao. At kapag ikaw ay voluntaryo, papayag talaga sila na pwede ka makabalik doon sa bayan mo. Nangyari na po yan. At yung akusado ay umuwi sa kanyang bayan at kinakailangan lang pumunta sa dahig pag merong pagbibista. Okay? So, natural, may mga usapang siguro na ganap at naniwala naman ng mga abogado ni Tatay Digong siguro na talagang hindi na nila ko-questionin yan. Now, nung kinu-question ng mga prosecutor yung issue na baka tumakas nga si Tatay Digong at baka gumawa pa ng krimen, ang sabi ng mga abogado, bigyan nyo kami ng pagkakataon mag-file ng reply para masagot naman namin yan. Kasi nga talagang hindi na namin sinagot yan dahil ang sabi talaga nila, hindi na kinakailangan paglabanan yan at pag-usapan pa yan. Malay namin na magbabago sila ng isipan. So, hindi na siya pinagbigyan ng hukuman.
which I think is unfair din. Dapat kasi, kung nagkaroon ng pagkakataon ang prosecutor na sabihin na siya'y flight risk at pwede pang gumawa ng ibang mga krimen, dapat pagbigyan naman ng pagkakataon si Tatay Digong na masabi kung bakit hindi siya flight risk at kung bakit hindi na siya pwedeng gumawa pa ng ibang krimen. Diba? Para maging patas lang. Pero again nga, no, sigurado ako dahil karoon na ng usapan yan sa panig ng defense at prosecution, tumalikod sa usapan ang prosecution. Pangatlo, bakit ba nila sinasabi na flight risk? Kasi daw, ang sabi daw ni BP Sara, talagang ang gusto niya, makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Yung kanyang interim release, dapat sa Pilipinas. Yun ba ay indikasyon na pwedeng tataka si Tatay Digong? Yan ang indikasyon kung anong gusto ni Tatay Digong. Na kung magkakaroon ng interim release, mas gugustuhin niya na pumunta sa Pilipinas. Pero walang ibig sabihin yan na may intention siyang tumakas. Kasi nga, siya yung humingi ng interim release. Kung ang intention na ay tumakas, hindi na sana siya humingi ng interim release at gumawa na lang ng paraan para siya ay tumakas. Ang sabi pa nila, well, ayan nga, kita mo yung anak niya, nagsabi na, ano kaya, palabasin na lang natin na kung anong para mamamaraan si Tatay Digong. In other words, nagbiro si BP Sara na sige, itakas na lang natin si Tatay Digong. Sabihin na natin nabanggit yan. Ano ngayon? Hindi ba si Inday Sara ang in charge sa legal defense ni Tatay Digong? Hindi ba yung pagiging in charge niya sa legal defense ni Tatay Digong ay nagpapakita na rinirespeto ni Inday Sara yung proseso sa ICC? Dahil kung intention nga niya na itakas na lang ang tatay niya, bakit pa siya makikialam dun sa legal defense ng tatay niya? Di gumawa na lang sana yan ng plano na itakas ang tatay niya na alam ko, hindi gagawin ni Inday Sara kasi sa totoo lang, Girl Scout na Girl Scout si Inday Sara. Hindi yan papayag sa anything na shortcut at hindi nasa tamang proseso. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.